Posibleng bumaba ang presyo ng ilang mga gulay sa bansa kasabay ng pagsisimula ng harvest season. Nananatili ring stable ang supply nito sa kabila ng mga pag-ulan. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Ang may bahay na si Ginang Freda, pinapagkasya ang 500 piso para sa isang linggong budget sa pagkain nilang mag-asawa. Pa-tsansa-tsansa na lang para magkasya yung pera mo, ganun lang po. Kaya good news para kay Freda ang hatid na balita ng Department of Agriculture. Sabi ng DA, posibleng bumaba pa ang presyo ng ilang mga bilihin, partikular na ang gulay. Harvest season kasi, bumababa din ng konti ang manok, bumababa na rin ng konti ang baboy sa merkado this week, so it's a good sign. Ramdam na nga ito sa ngayon dahil ayon sa ilang manggugulay, stable pa rin ang presyo nito. Dito nga sa Mega Q Mart, nasa 90 pesos kada kilo ang carrots, 70 pesos kada kilo naman ang patatas, repolyo at pechay bagyo. Ang kamote nasa 60 pesos kada kilo, 50 pesos naman kada kilo ang kalabasa at 40 pesos kada kilo ang sayote. Para sa kalamansi at talong, tig 100 pesos per kilo ang mga yan at nasa 10 pesos bawat tali ang kangkong. Ngayong malamig ang panahon, perfect ang mga sabaw, ginisa at masusustansyang ulam. Para sa almusal naman o baon, patok pa rin ang itlog na naglalaro sa 8 pesos hanggang 10 pesos kada piraso. Sa panahog naman, nasa 160 piso kada kilo ang bawang, habang ang sibuyas, red man o white, nasa 140 pesos kada kilo. Ang kamatis, nasa 50 kada kilo at kung gusto nyong umanghang ang ulam, ang siling labuyo ay nasa 160 piso kada kilo. Panahon ito para samantalahin ang pagkakataon na makapaghain ng mura na at masustansyang pagkain sa mesa ng pamilyang Pilipino. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.